How to send money from PPI to GCash or to another GCash account na hindi sa inyo like kaibigan. Let's go! Para simulan itong video, marami sa inyo siguro ang nagtataka kung bakit hindi niyo ma-access ang iyong PPI account. Ang rason po dyan is space out na po ang PPI mobile app. Pagkat may bago na app na si PPI kung saan pwede mo siyang i-install sa Play Store by searching PPI tulad ng ginawa ko. Once installed na ang new PPI app, open mo na ito by clicking this icon sa phone mo. Tapos mapupunta ka dito. Mag-login ka lang using your login details sa PPI mobile app. Gagana pa rin yun. Input mo lang dito, then click login. Tapos mapupunta ka sa my account section ni PPI kung saan makikita mo ang iyong bank account number at available balance. So before I teach you how to send money from PPI to GCash, papaalam ko muna sa inyo na 250,000 pesos lang max ang total allowed limit per day sa PPI, kung saan ito ay divided accordingly. Like for my case, 20,000 lang sa limit ko ay sa send money to any PPI account at ang send money ko to other banks naman using InstaPay is 100,000 and so on. Wherein pwede mo siya i-customize din depende sa gusto mo. Click mo lang itong customize limits. Like ito, pwede mo gawing 120,000 tulad ng ginawa ko. Yun nga lang, need mo bawasan ang ibang section like yung send money to any BPI account at yung PesoNet para pumasok pa rin sa 250,000 total allowed limit per day. Note, if ever naman lumampas ka sa limit at need mo magpadala, no need to worry kasi yung limit naman refresh 10 PM daily. Ibig sabihin kapag ito naging 0, pag 10 PM, babalik ito sa naset mo na limit. Tanong, saan ba na po ba yung customized limits? To access it, click mo yung more, click mo itong general settings, tapos mapupunta ka dito. Scroll down ka lang hanggang mapunta ka sa transactions. Then click customize transaction limits. At mapupunta ka na dito kung saan pwede mo i-customize ang limits mo per day. Kayong alam mo na paano mag-customize ng limits per day sa BPI account, let me teach you how to send money from BPI to GCash. To send money from BPI to GCash, balik tayo dito. Click mo itong transfer katabi ng my account sa baba at mapupunta ka dito. Kung saan makikita mo ito, if hindi mo pa na-activate mobile key mo, activate mo na kasi required po ito para makapag-transfer ka ng pera from BPI to GCash. Pero if activated mo na mobile key number mo, you can skip this part of the video kung saan ituturo ko kung paano i-activate ang mobile key. At pwede ka na dumiretso dito na part kung saan tinuro ko ang pag-send ng pera from BPI to GCash. Pero if hindi pa activated mobile key mo at gusto mo i-activate ito, gawin mo lang is click mo itong more at mapupunta ka dito. Click mo itong general settings at babalik ka ulit sa settings. Sa security section, makikita mo ang mobile key. Activate mo ito by tapping this button. Then tap yes, proceed. Tap allow. Then kapag may nakita kang ganitong notification, click mo lang settings. Dahil accidentally na-click mo itong don't allow or sadyang nag-appear lang talaga for unknown reason. Click mo lang settings, tapos mapupunta ka dito. Tap notifications. Tap this icon and this will turn green. Tap mo lang itong arrow na ito ng paulit-ulit hanggang bumalik ka na dito. Then click activate. Then mag-decide ka lang kung anong gusto mong 6 digits mobile keys tulad ng ginawa ko. Then ipaulit sa iyo yung 6 digits mobile key na napag-decidean mo kanina. Kapag tapos ka na doon, then napunta ka na dito, tap mo okay. Tapos mapupunta ka dito at makakatanggap ka ng OTP from your number registered sa BPI account mo, which is kung ano nakalagay dito tulad nito. Tapos type mo lang dito tulad ng ginawa ko. Then click confirm. Then you will be given a choice kung gusto mo i-activate ang biometrics mo, also known as fingerprint sensor. If oo, depende na sa'yo kung anong gusto mo. Pero ako, pipiliin ko don't use biometrics. Tapos babalik ka dito kung saan makikita mo na activated na mobile key mo. At mag-a-appear din itong notification na ito telling you successful ang pag-activate ng mobile key mo. Next, gagawin mo is click this X button at babalik ka ulit sa settings. Click mo this back arrow, then tap transfer below at napupunta ka ulit dito. Tap to another bank, tapos mariredirect tayo sa transfer to another bank section. Sa section na ito, tap natin itong transfer from at mag-appear itong transfer from. Doon mo lang isitap yung account na source na gusto mo pagkunan ng pera. In my case, yung savings account ko. Then it will reflect. Then next punta, gawin is tap mo yung transfer to. Tapos mapupunta ka dito. Wherein may dalawang option to transfer your money from your PPI. InstaPay kung saan real time mong matatanggap ang pera mo from your PPI to GCash pero max 50k lang per transaction. Or PesoNet kung saan pwede ka mag-transfer ng pera sobra 50k depende sa set mo na limit. Pero hindi mo agad matatanggap ang pera at naghihintay ka pa ng ilang oras or araw bago dumating sa account mo. So hindi siya recommended if you really need your money agad-agad. So ako, since gusto ko real time, piliin ko InstaPay. Tapos mag-scroll down ka hanggang mahanap mo ang GCash. Kapag nahanap mo na, click mo lang. Tapos mapupunta ka dito sa details section. So my account number banda, lagay mo lang mobile number mo sa GCash account na gusto mo pagpadalhan. Tulad ng ginawa ko. Sa account name, lagay mo ginamit na pangalan sa GCash account na gusto mo pagpadalhan. Tapos click continue. Tapos magre-reflect dito ang
details na nilagay mo kanina. Sa transfer amount section, lagay mo lang desired amount mo. Since ako, ginagawa ko lang ito for this tutorial, lagay ko lang 1 peso which is the minimum amount na pwede i-transfer from your BPI account. Ito naman sa add note, optional lang ito. Means pwede mo lagyan, pwede din hindi. Ako, hindi ko lalagyan. Pagkatapos mong malagay lahat ng hinihingi na important info, click mo na continue, then you will be asked na ilagay ulit yung mobile key mo dito. Kapag nilagay mo na correctly tulad ng ginawa ko, kikita mo ito notifying na your BPI transfer to GCash is a success. Ito pala notification sa transaction history ng GCash signifying na tanggap na agad ang pera sa GCash account instantly. Informative ba ang video na ito para sa iyo? Kung oo and you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang, see you in my next video. Let's go!